po ito ng isang source na malapit sa pamilya ni Catherine Bernardo. Alam mo, nung palang malaman ni Catherine yung tungkol sa, alam mo na may kasalo siya sa pagmamahal ni Daniel. Ito pala talaga yung pinakamatinding paghamon sa kanyang buhay, na binigyan siya ng pagkakataon ng kanyang mga magulang, lalo na si Tita Min, na anuhin niya, sige, namnamin mo. Iiyak mo yan. Iiyak mo yan para lumuwag ang iyong pakiramdam. Kailangan naman kasi gano'n eh. Kapag nasaktan ka, sige lang. Wag mong hila ng sarili mo kung luluha ka, kung anong dapat mong gawin para gumaang ang pakiramdam, gawin mo. Sabi nga ng matatanda, hindi nakamamatay ang pag-iyak. Ayan, tama. Nakakapag ano pa nga yan eh, lubag ng kalooban. Pagpaluwag. At totoo yan, kapag ang puso po ay nagsumbong sa mga mata, hahagulgul tayo talaga. Puso ang nasasaktan. At ayon sa ating source, 3 araw na sunod-sunod na talagang si Catherine ay hindi inabala ng mga mahal niya sa buhay. 3 sunod-sunod yun. Siguro kasama na dun yung hindi kumakain, iyak lang ng iyak, ayaw mo nang may nakakausap. Dahil syempre, nakarating na nga sa kanya yung kwento. Tapos idagdag mo pa, ano yun sa kotse? Ano ang nangyari? Ipunin natin kung bakit niya nalaman ang mga resibo. Eto na, Nay. Kung bakit nalaman na ang pagkakasil ay totoo. Kasi lahat ng pinupunta ni Daniel ay nalalaman ng wagas. Kasi, bakit may tracking device. May tracking device. Di ba usong-uso na yung nilalagay sa kung saan-saan sa ilalim? Pwede pala yung sa gulong. Lapit sa gulong. Kahit saan pwede pala sa ilalim. At saka sa cellphone. Meron may app ng gano'n. Na-apps mo gano'n. Tapos malalaman mo pala kung saan. At saka eto pa, may mga nagte-text daw noon kay Katrina, do you want to know where your boyfriend is? Go to this address, go to this ganyan. Detalyado po yun, nalalaman niyang mga impormasyon. Kaya walang duda, walang question. Talagang naniwala na siya. Lalo na nung merong isang taong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya na ikinuwento ng buong buo na hindi lamang ito ngayon, noon pa ito nagaganap. Kaya naman pala nagbukmuk. Parang naisip ni Catherine, ang dami niyang sinayang na panahon. 11 years? At saka, hindi lang pala nitong pumutok yung kwento. Noon pa pala ito, matagal na pala ito, di ba? Unang pag-ibig, unang pagkakataon na nagmahal ng todo-todo 100%. Tapos, ang naiganti pa sa kanya, ganito. Kaya hindi rin natin masisisi si Catherine, Nanay, no? Ilang beses niya naman palang pinagbigyan. Sukdulan na talaga ito. Umabot. At saka, ika nga natin, ito yung malaking bentahe nung kakayanin mo talaga makapag-move on kasi matibay ang pundasyon mo sa pamilya.